Magkano nga ba ang total na napagbentahan ng Bacanay's Mini Hug Business ng taong 2023? So kung gusto nyo pong malaman ay tune in lang po kayo, don't tune out. At para malaman nyo po kung ang profitable ba talaga ang pagbababoyan na negosyo dito sa Isabela, okay? At ayan, gaya po ng sabi ko sa inyo, lahat po ng nagiging expenses natin dito sa Mini Hug Business natin ay nakalista po lahat. As in, lahat-lahat po, pati pamasahe. At ganun din po yung mga napagbebentahan natin, biik man yan, fattener or yung mga kal, ay nililista din po natin lahat. Yung mga napagbebentahan natin. Nang sa ganun ay maging aware tayo sa mga pumapasok, sa mga lumalabas at pumapasok dito sa Mini Hug Business natin, okay? Para malaman natin kung talaga bang profitable at talaga bang pwede pang ituloy-tuloy. Okay? So, itong video po na to ay nakuhanan po last December nung tayo po ay nagbenta ng ating mga fatteners. At makikita nyo po, maulan pa dyan. Okay, so start na po tayo. Nakalista po dito na pagbentahan 2023. So, February, nag-start po tayo magbenta. February, mayroon po tayong benta na 12,000 pesos sa dalawang biik po yon. Dalawang biik, 6,000 po ang isa. And then March 2, nakabenta po tayo ng 5,000, ng bali 7 na biik. At yung nagkakahalaga po siya ng 5,500 pesos. So, yung unang tatlo is 16,500. Isang tao lang pong kumuha niyan. And dun yung pangalawa is 22,000 pesos. Apat po ang kinuha nila. 5,500 din po. And then yung apat may kumuha na medyo malalaki na po kasi ito. Kaya ang naging presyo is 6,000 pesos. That's 24,000. May 9 po yan. Then June, 15,500. June 8 ulit, June 17, tapos June 8, 25,000, June 12, 22,000, June 16, 56,000. Ito po yung apat na fatteners na po yung binenta natin dito. Okay, yung mga hindi po natin nabenta na biik ay pinalaki po natin sila at ginawang fatteners. At nung binenta po natin sila ay sobrang baba na po ng presyo ng live weight. Okay, kaya ang presyo lang po, total na napagbentahan lang natin dun sa apat na fatteners is 56,090 pesos noong June 16 po. Then July 15, may mga biik ulit tayo, nakabenta tayo ng 6 sa halagang 5,000 pesos. Kung mapapansin nyo po, bumababa na po dito yung presyo ng mga biik kasi po bumababa na din po ang live weight. Okay, so 6 times 5,000, that's 30,000. Tapos nung August 4, nakabenta ulit tayo ng 3 at that's equivalent to 15,000 I should say. And then August 6, nakabenta ulit tayo ng isa, that's 5,500 pesos. And then yung kal natin, yung pinakauna nating inahin ay binenta na din po natin or kinatay natin at binenta yung karne niya. So, nagkahalaga po siya ng 27,265 pesos. Iba pa po yung mga karne na naiwan sa atin. And then, nagkatay po ulit tayo September 17 at ang ang kinalabasan po nung nabenta natin na karne niya is 16,265 pesos. And then October, nakabenta ulit tayo ng biik sa halagang 5,000 pesos. Tapos, October 25, nakabenta ulit tayo ng isang biik sa halagang 6,000 pesos naman. So, iba-iba po yung presyo kasi depende po sa laki nung mga baboy na, nung mga biik na binebenta natin, okay? Tapos, another 2 piglets sold at 6,000 pesos price. That's equivalent to 12,000 pesos. And then, November 11, nagbenta ulit po tayo ng mga fatteners, yung mga hindi po natin nabenta. Nagbenta po tayo ng 8 at ang pinagbentahan po natin dun sa 8 na mga fatteners ay 113,660 pesos. Okay? So kung mapapansin nyo talagang sobrang baba. Kasi nga, yung presyo ng live weight that time nung nagbenta tayo is 155 yung hindi umabot sa bracket, tapos yung umabot sa bracket is 160 pesos. Okay? So mas mataas pa dyan. And then, November 24, nagbenta po ulit tayo ng inahin ulit. Okay? So, kasi nagbabawas na po tayo that time ng mga inahin dahil nga sobrang baba na ng live weight at ayaw naman natin na dumami pa ng dumami yung ating mga biik and nag-spend lang tayo ng malaki sa pagpapalaki sa kanila. Okay? So, nagbawas po tayo. So, nabenta po natin yung takong natin or yung kal natin ng 20,350 pesos. Ang kilo po ng kal na yan noon is 185 kilos at ang kuha lang po ng mga buyer is 110 pesos yung per kilo. Okay? And then December 27 po, nagbenta ulit tayo ng 6 na fatteners. So that's equivalent to 85,840. Dito po, mas mababa na naman po kasi
yung yung presyo po ng live weight that time ay 150 pesos na po. Okay? So, sobrang baba. Unlike nung November na 160 pesos pa ang presyo ng live weight. Okay? So, sobrang nakakapanlumo pero laban lang. Okay? And then, kaya ang total na napagbentahan po natin ng taong 2023, included na po dyan yung mga piglets, fatteners, and yung cal, binenta natin as live weight and kinatay, ang total po ay 529,970. Akalain mo yon sa isang taon, nakabenta tayo ng ganun kalaki. Pero, tingnan naman natin yung expenses, okay? Yung expenses naman po natin simula January hanggang December po ay 453,071 pesos. Okay? So, kung i-less natin yung napagbentahan natin na 529,970 minus yung expenses natin simula January hanggang December na 453,071 pesos, meron pong natira na 76,899 pesos. Take note, dito po sa expenses natin na 453,071 pesos, hindi pa po dyan kasali yung tubig at kuryente na binabayaran natin. And at the same time, wala po akong sahod dyan na nag-aalaga. So, kung i-include ko yung sahod ko, sabihin na lang natin 5,000 per month, yung sahod ko sa pag-aalaga ay sobrang baba na po na naging income natin, okay? So, pero okay lang, laban lang tayo, at least ay nasusubukan natin yung mga ganitong negosyo at nakikita natin kung talaga bang profitable siya. Ngayon ay masasabi natin dahil dito sa naging outcome po nung income natin, ay hindi natin masasabi na profitable siya, okay? Kasi nga ngayong taon na to, sobrang taas ng presyo. Yung taon 2023 ay sobrang taas ng presyo ng feeds. Tapos sobrang baba ng presyo ng live weight. Kaya po naging ganito lang yung naging income natin, okay? Pero subukan ulit natin ngayong taong 2024 kung tataas na ulit yung presyo ng live weight at magiging okay na yung kalakaran, okay? Nang sa ganun ay magpapatuloy pa rin tayo kasi hindi tayo pwedeng sumuko kaagad-agad, okay? Malay mo, this is just the beginning, and ito ay pagsubok lamang ng Panginoon sa atin kung hanggang kailan tayo magiging matatag sa negosyong pinasok natin. So, kailangan let's trust the process. Lahat ng negosyo ay dumadaan sa ganitong proseso na minsan nalulugi, minsan walang kita, minsan pantay lang, pero at least sa atin, meron ba rin naman tayong naging income, okay? Hindi naman tayo talagang na-drain or hindi naman talagang lugi. At least nakabawi pa rin tayo, na lumabas pa rin yung napagbentahan natin, and at the same time may natira pa rin. May natira pero ano na yon, pumunta na sa pagpapa-improve natin ng bahay ng ating mga alaga. So, iba pa po yung expenses doon, yung pagpapa-improve natin ng bahay ng ating mga alaga. So, kung ilalagay ko pa po yon, ang naging expenses po natin doon sa pagpapa-improve ng kanilang bahay ay umabot po ng 101,000. So, na-negative tayo kung i-include natin as expenses yung pinagpagawa natin, yung pinagpa-improve natin ng ating ng kulungan ng ating mga alaga. Pero since ang kinompute lang natin is yung mga pagkain, mga gamot, ganyan, mga vaccine na inano natin sa ating mga alaga, ay yun lang po yung niles natin, okay? So, yung kasing pagpapa-improve ng kanilang bahay is parang investment na po natin yun. Okay? So, sa ngayon, sabi ko nga, tuloy lang muna tayo. Wala munang susuko. Okay? Kasi kaya pa ng ating katawan, and paano natin makikita yung totoong tagumpay kung agad-agad tayong sumusuko. Sabi nga nila, quitters never win and winners never quit. So, we want to be winners, kaya ayaw nating mag-quit. Okay? So, yun lamang po for this video. Maraming salamat po, at hopefully po ay may napulot kayo. Napulot? Ano bang napulot nyo dito? Hopefully po ay na-enlighten kayo sa mga nagiging income and expenses po ng Bacanais Mini Hog Business. And ngayong January 2024 po ay nag-uumpisa ulit tayo na naglilista by katapusan po siguro ng January or first week of February ngayong 2024 ay magbebenta ulit tayo ng mga fatteners, and hopefully that time po ay mataas na yung presyo at para nang sa ganun ay makabawi tayo, okay? So, maraming salamat po, at hopefully po ay
magpapatuloy pa rin tayo sa ating mga laban. Okay? Salamat po. Pagpalain po tayong lahat. God bless po.